Last week, isa sa mga barangay sa Caloocan, nasaksihan natin ang tunay na kwento ni Julie. 14 pa lang siya noon, nakapag-asawa na at nagkaroon ng mga anak. Nakatira sa isang dinedemolish na bahay. Nangangamba sila dahil hindi pa nila alam kung saan makakahanap ng malilipatan na lugar. Nakapag-abot tayo ng bigas mula sa Vegas at konting grocery items. Ngayon, aakatin natin ang isang pamilya na nakatira sa tabi ng dalampasigan dito sa C6 Road, Lower Bicutan, Taguig. Ang pamilya ni Ate Lani ay napilitang magtayo ng tagpi-tagping bagay para makabuo ng kanilang matitirhan at walang ibang kinabubuhay kundi ang pagkakangkong. Alamin natin ang totoong buhay. Lani, kamusta po? Okay lang po. Okay lang. Nabalitaan ko, medyo nabagyo yata kayo dito? Opo, sir. Oh, ano pong nangyari sa kangkungan na... Naano dyan, sir? Wala po kayong kabuhayan? Wala po. Anong pangalan po ng asawa niya? Eugene Gonzales. Eugene. May isa po kayong anak? Opo. Si? Anak ko po sa unang asawa ko po yun. Wala po kaming anak, dalawa. Wala kayong anak. Okay. Ilang taon na po yun? Mag-21 ngayong August 23, sir. Paano kayo napunta dito sa gilid ng Dalampasigan, tawag dito, diba? Doon pa kami sa kabila nakatira. Ngayon po, dinimulis kami sa kabila. May kunting tanim po kami dyan ng kangkong. Para malapit po kami, lumipat po kami dito sa gilid. Dito kami ulit nagtayo ng bahay. Ngayon, habang na kami ng bahay dito, tinuloy-tuloy na po pagtanim ng kangkong dito para meron po kami pagkukunan pang araw-araw. Okay, pero nung buhay nyo dun sa probinsya, ano pong buhay nyo dun? Nagtatanim po kami ng kamuting kahoy, kamote, tapos tatay ko po nagpapanday ng itak. Tapos nag-ano ng nyug, yung tuba. Yun po ang hanap buhay namin. Tapos yung asawa nyo ngayon, o kinakasama nyo ngayon, paano kayo nagkakilala? Namamasukan po ako dito sa palengke ng tindera, kantin. Diyan po kami nagkakilala. Sinama niya po ako rito, tapos dito na po kami nagsama. Ilang years na kayo dito? Bali, na po kami, 14. 14 years. So ang kinabubuhay nyo lang talaga, ang paghahangon ng kangkong. Paano kayo nagsimula nung nalaman nyo may kabuhayan pala dito? Dati na po siyang mga ngangkong na nakilala ko siya. Opo. Tapos sabi niya sa akin, kung kaya ko daw magtulungan na lang daw niya ako para lumawak yung namin. Kami ng water lily, naglinis kami para tuloy-tuloy yung pagtanim. Kasi dati, yung daanan tong C6, diba? Wala pa yung daanan na to, diba? Meron po isa. Isa lang siya, doon sa kabila. Pero itong malawak. Dagat pa po ito. So simula nun, nagkakangkong na kayo. Doon din na nabuhay yung pag-aaral ng anak mo. Doon kami kumukuha ng ikabubuhay namin pang araw-araw. Magkano po yung isang bundle? Nung araw po kasi mura pa nung araw. 20 lang yan nung araw. Ngayon, pumapatak ngayon yan sa palengke 50. Kasi hirap po ang kangkong ngayon. Sabagay, kasi ang kangkong naman, maraming benepisyo sa katawan, di ba? Ang tanong ko na, paano kayo nabubuhay dito sa Kubo? Kubo. Parang tagpi-tagpi lang ng mga bagay para makabuo kayo ng isang bahay. Paano po ang buhay niyo dito? Sikap po. Tiis. Magtiis kami ng kasi wala kami pagkukunan na pang namin na makalipat kami sa medyo magandang bahay. Hinihintay po namin na pag dinimulis kami rito, bigyan kami ng malipatan para maganda yung mapuntahan namin. Yun lang po ang hinihiling namin yung relocation sana. Kaya lang hindi daw po kami bibigyan ng relocation gawa ng kukunti kami, wala kaming samahan. Pero dati na kayo talagang residente dito? Opo, butante rin po kami dito. Saan mo kayo natutulog dito? Diyan po, may papag po kami diyan. May nagbigay sa amin na yung mayroon dito retired na Marines. Binigyan kami ng POM, yung electric pan kanila po yan. Siya po nagpaano sa amin ng kuryente.
Kaya minsan dito silang tatambay. Marines po ang tumulong sa amin. Paano yung pang-araw-araw na pagkain nyo? May saingan po kami, luluto. O saan kayo kumukuha? Pinagbibenta? Pag nakabenta po kami, diretso na kami mamimili ng ano namin, ng pagkain namin. Ano bang pinapangarap mo sa buhay dapat? May malipatan na bahay. Wala kasi kami mapuntahan, sir, pag oras dinidimulis kami rito eh. Okay lang sa amin magkangkong, pero yung bahay talaga. Kasi lagi kami sinasabihan dito na buti pa yung bahay daw ng aso, maganda. Yung bahay daw nito, hindi daw pang tao. Kaya nga po yung anak ko, na lang, stayin sa trabaho. Minsan pupunta siya rito, naghatid ng pagkain, ng bigas sa amin. Hindi po kayo malungkot. Kayani ha. Dito po ang Akat Buhay Gang para mamigay ng tulong. So ito po ang bigas mula sa Vegas. Maraming salamat, sir. Hatid sa inyo ng abot kamay sa PHLV Radio. At konting grocery po para po sa inyo ha. Maraming salamat po. Akyat Buhay Gang, abot kamay sa PHLV Radio Las Vegas. Ako si Owen Formento ng Mugshots Digital Media TV, leader ng Akat Buhay Gang dito sa Pilipinas. Hatid sa inyo ng abot kamay, PHLV Radio Las Vegas. Pilipinas, aangat ka! Abangan sa susunod sa Akat Buhay Gang, aakatin natin ang buhay ni Nanay Alicia na nag-iisang naninirahan sa isa sa mga barangay sa San Antonio, Parañaque. Ayon sa mga residente doon, isa sa mga natupok ng sunog ang bahay niya nung nakaraang Mayo at ang tanging kinabubuhay niya ay pagtulong ng mga grupo ng senior citizen at ang kanyang kapitbahay. Naikwento rin niya sa hindi naasang pangyayari sa buhay niya, merong tumubong tumor sa kanyang ulo.